Magandang buhay po sa lahat mga ka-agri. Welcome back sa ating channel. Shoutout sa bago at regular na subscriber. Ano po? Ang napapanood nyo po ay hindi Christmas tree. Yan po ay ang common problem natin sa mga lansones. Ang lansones po ay napakasarap kainin. Bagaman may vlog po tayo na kapag napasama niyan ay UTI at uric acid ang iyong gout, ang iyong magiging common problem. Pero kung healthy ka pa ay napakaganda. Na misinterpret ng iba, akala nila sinasabi kong huwag kumain ng lansones. Hindi po, maging balance po tayo. So ang lansones po ay masarap, lalo na yung longkong at duko, ano, maging native kapag hinog. Yung Davao lang medyo maasim. Ito pong kikwento ko sa inyo, yung nakikita nyo mapuputi na yan, maganda pong kuhanan talaga pag gabi, no? Ayan, no? Common problem sa lansones yan, oh. Mapuputi. Yan po ay nung ako ay nasa industriya pa ng chemicals, maraming nagkahaka-haka na dala-dala ng chemicals, yan, oh. Yan, oh. Mapuputi. Yan ay mga ipot-ipot na. Yan ay yung may itim ang alam kong nagdadala. Comment nyo below kung kakamali dahil wala na ako sa industriya. So sa pag-aaral sa mahabang panahon sa mga insekto, hindi naman may tatanggi na minsan ay may naging kaibigan akong nagdala talaga ng similya ng insektong trial, tapos sa pilitan, tapos yung iba ang ginagawa ay kasama yan sa trial, lagay mo yung itlog na yan, mga ganun. Medyo sensitive itong exposition ko konti, ano. Yung pala, yun yung insekto na magdadala ng peses sa lugar. Ang ibang orientasyon, pambobola. Pagkatapos ng mabola yung farmer, makailang panahon makita nila nagkaroon ng mga peste, at yun inintroduce na nga ng husay yung kanilang produktong petroleum base, meaning chemical po talaga siya. Tingnan nyo, puting-puti, oh. Yan, oh. So nag-introduce ang mga chemical pasintabi sa ating mga kaibigan, mga ka-agring nasa industriya. Alam naman nila yan. Subalit katungkulan ko po bilang inyong ka-agring organic, ano, ang konsepto ay naituro ang katotohanan niya, no. Common problem yan, no? Puting-puti talaga. Wala pong lunas yan. Ang solusyon po dyan ay manlaglag. Pagkatapos niyang maatake yan, manlalaglag yan. At kapag nakasakto ka na summer na yung tagbulaklakan at naggulang yung sunod, nag-i-sprout naman po yan, eh. Yung ibang ginagawa po dyan ay pinuputol yung mga dahon para mag-sprout ulit. Tapos sinisilab. Yun yung natural, yun yung the best. Pero kung sa amin, natural farmer tayo, organic farmer, hinahayaan na lang namin. Talaga ang katwiran namin ay tatay ko, buti na utay-utay ng maniwala sa masamang epekto ng chemicals kahit sa abono. At nakukumbinsi ko ng utay-utay. Yan ang aming paniniwala po at paninindigan, ay ang disenyo ng Diyos sa kalikasan na may sarili siyang paraan ng pag-revive sa sarili. Katulad din po yan yung mga galis-galis na yan. Hindi po totoo yan na dati spray namin pati butas hanggang sa mga nanay at tatay ko nagkakasakit na. Tatanggalin namin dito, kutsulyohin, gagas kasi. Hindi po. Hindi yan totoo. Napansin ko, ang kailangan lang abunuhan mo yung paligid, manlalaglag yung dahon, magre-rejuvenate yan, babagoy, magre-rejuvenate yung balat, tatanggalin niya ng kusa yung kanyang balat, magpapalit balat siya, magtatanggal, parang galis na nawawala yung kusa. Yan po ang hiwaga ng kalikasan, no? Kita nyo, puting-puti. Nung una, yung mga farmer na nalason ng utak sa mga chemical ay pandalas agad na bibili ng lason. Kung ano-anong lason, hanggang sa nakapatunayan nilang walang lason na pwedeng pumatay diyan. So kalikasan lang talaga ang solusyon ay intercropping, maraming tanim para pagka hindi umani ito gawa ng mga insekto, hindi iyak si farmer. At yun, pasukin ng organic technology na sa gayon makapagpaunlad sa sarili ang sa pamamagitan ng pagpapataba ng lupa, kayang patabain ng puno ang sarili niyang katawan at bigyan tayo ng magandang ani. Yun lang po. Naway may natutunan tayo
at hindi natin tinitira yung mga agrochemical. Subalit dito tayo sa totoo, yung disenyo ng Diyos sa pagsasaka. Hindi natin kailangan ng chemical dahil sinilang tayo walang lason. Huwag nating hayaan lasunin ang ating utak dahil lamang sa pagpasok ng chemical at malaking kita. So atin pong sinasang-ayunan talaga yung mga organic farmer. Walang lason ang pwedeng pumatay sa mga insekto. Pinapalala lang nito ang pagkasira ng natural life cycle. Pinapatay nito lalo yung mga kaibigang kulisap na pumapatay sa mga masasamang kulisap. Yan po ang totoo. Perpekto ang nilikha ng Diyos. Ang taong nilikha niya, napasukan ng kasalanan, naging makasarili, lumilikha ng pampataba ng kanyang bulsa at pagpapayaman sa sarili. Yun lamang po. Maraming salamat. Bye-bye and God bless. At dyan po nagtatapos ang ating munting vlog. Kung kayo po ay mahilig sa ganitong klaseng mga upload, at bago lang po kayo sa aming channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. I-hit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aming upcoming videos. Maraming salamat. Bye-bye and God bless.